Hala, ang ganda nito. For today's mini vlog, umikot na naman si Johannes and John sa mga mayayamang kapitbahay dito sa Amerika. At sa araw na ito, hindi lang mga pamilya ko ang makikinabang sa mga nakalkal ko sa basurahan, pati mga kaibigan ko dito sa Amerika ay nabiyayaan din. Pero bago yan, ito muna yung nangyari kaninang umaga. Nanguha muna ako ng malunggay. Sa araw na ito ay magluluto ako ng ginisang munggo. May darating kasi ako na bisitang Pinay at dito daw siya magla-lunch. Kung sa Pilipinas, madalas Friday niluluto ang munggo, dito kahit anong araw. So ganito ako magluto ng munggo. Pinapakuluan ko siya ng chicken stock. At habang hinintay ko na lumambot yung munggo, nagisa na rin ako ng bawang at sibuyas. At nang lumambot na ito, at nag-brown na ito, ay saka ko siya hinalo doon sa munggo. Ang ulam ng bayan. Ayan, so luto na yung munggo natin. Ganitong pagkaluto lang ang gusto ko, guys. Hala, masarap ito, partneran ng tuyo. Pagka maya-maya ay dumating na si Kibler. Sabi ko sa kanya, gusto mo ikaw muna ang magluto ng tuyo? Biglang lumabas si John kasi hindi niya nakayanan ang amoy ng tuyo. Sabi niya baka maamoy daw ng aming mga kapitbahay. Snow Snow crab. crabs. Yeah. And then I defrost it last night. The reason bakit nandito si Kibler kasi pinapamigay na niya ang mga pagkain sa kanilang bahay at sa kanilang pantry dahil magbabakasyon yan sila sa Pilipinas for a long time. Wow. Oh! Ang daming food, like isang malaking bag. May mga coffee capsules, may mga siomai, snow crabs, even truffles. Hala, mahal pa naman ito. Thank you. Dinala ko na lang. Ay, ito pala ang truffle. Yeah. And then So it's got this with- is not expired, so this is all good. But I cannot use it anymore. Dala ko mangga para sa'yo, Day. Because Wow, Dai, I like you're it. leaving town. You're Soon. moving out. Yeah. Next, kesa naman daw masisira ito sa kanilang bahay, pinamigay niya na lang sa akin. Aalis kasi yan sila, guys. Magbabakasyon sa Pilipinas siguro mga 5 months si Kibler. Pabalik-balik niya naman siya sa Pilipinas. Uy, parang ginawa niya lang Manila at Davao ang Pilipinas. So, that's, itago mo na lang lahat, Day. Ay, meron din siyang mga pad thai noodles, mga pancit canto. Ang daming pagkain, oh. Ayan, isi-steam lang ni John itong snow crabs. Matagal na din kaming hindi nakakain ito. Saan to nabili, Carmine's? I don't know. I forgot. I don't know where they bought it. Nagdala rin pala siya ng hinog na mangga. So sabi ko, eto na lang yung panghimagas natin mamaya. And then si John, magluluto lang siya ng pepperoni pizza for his lunch. Kami kasi ni Kibler ang ulam namin tuyo at saka ginisang munggo. Wow! Hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumain ng snow crabs. Pero parang feeling ko isang beses pa lang ako kumain doon sa dating amo ni John. Yeah, because they're always frozen. Yeah. They're not salty. That's good. So maglalagay lang ako ng munggo dito sa bowl. And kami lang naman ni Kibler ang kakain nito kasi si John magpipizza siya at saka yung crab. Is anybody interested in salad? Or there's enough fruit now? I think it's enough food. I think this is Sabi ko, oo, wag muna tayong mag-salad kasi araw-araw man tayo nag-salad. Mag-rice muna tayo ngayon at munggo at saka tuyo. Anong handa nyo? Ay, dahil kumain ka na. Sorry. Ang tagal naman itong na-hire ko na. Baka siya pa umaga pa ako nagluto. Thank you. That's clarified butter. Sabi ni John, masarap daw i-dip itong snow crab sa clarified butter. So, tignan natin. Ito sa'yo, Zay. Thanks, Day. Ay, John, ayun na yun. Wow, Wow, may... Anong oras ka nagkimay ng mundo? Oo, kanina pa, Day.
Thank you so much, Kibler, sa mga dala mong pagkain, especially itong snow crabs na talaga nga namang sobrang sarap pala talaga niya, guys, pag isaw-saw sa clarified butter. At pagkatapos namin kumain, guys, eto na, namili na kami. Pinapili ko na si Kibler ng mga gusto niya. O, diba? Nagustuhan niya yung ibang bags. Yung iba dito ipapadala ko sa pamilya ko, tag-iisa sila. And then sabi ko, ayan, i-model-model mo nga yan, kay bagay yan sa'yo. Oh. Sobrang dami kasi talaga na nakuha ko nung nakaraan sa basurahan, guys. Kaya sabi ko, i-share ko na lang yung iba sa mga kaibigan kong Pinay na mga kapitbahay ko. Actually, hindi na siya masarado, guys. Meron pa yung isang basket doon na puno ng mga nakalkal ko sa basurahan. Ay, maganda yan. Kaso mabigat. Or kasi ito yung ginagawa ko. Mga ganun. Dollar shoes ba ito, Day? Ay, hindi ako malibig. Bigyan mo na lang saan. Oo. Ito, tinry. Ay, hindi ko siya sa akin daw. Ang laki ng paa ko. Ay, oo. Pero maganda siya sa paa. Laki. Bunga. Ano size nito? Diba? Oh, $15. $15 yan. Diba? Libre lang sa basurahan. Oo. Ay, ayan. Kasha. Oh, diba? Diba? Kasha. Ganda sa paa mo, Day. Ito yung kasha. Wait, mas lalo kong tatangkad nito. Ito kasi iba. Gusto mo na pang... Ito pambata na to lahat eh. Ikaw, magdala ka nito oh. Dagan mo sinuwa nito. From basurahan. Oh, Green magdala ko kasi niyan. to, green na lang. Oh, green na lang pang ano. Ano ba si Noah? Parang feel ko walang magkasya sa kanin. Ayaw mo na mga sandals mo na ganito. Ay, Mga yeah, ganyan. Kanina pala may nabasa ako na comment bakit ano daw ba ang natapos ko at namamasura lang ako dito sa Amerika. Alam niyo guys, sa totoo lang, kahit sino naman pwedeng mamasura, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, alam mo, diskarte lang naman ito eh, para makatipid-tipid tayo, makaminus-minus tayo sa gastos natin dito sa Amerika kasi sobrang mahal talaga. At alam niyo ba, sa pamamagitan ng aking pamamasura, marami akong natulungan. Hindi lang ang aking pamilya, kung hindi ang aking mga kaibigan, at ang aking mga followers. And speaking of followers, meron na akong na-anunsyo na dalawa na ating masugid na followers na mabibigyan natin ng pasalubong na galing sa basurahan. Ang kuripot mo naman, Johannes, hindi ka na lang bumili ng bago. Alam nyo guys, itong mga nakuha ko sa basurahan, ay mga bago pa ito, may mga tag price pa nga. At saka bakit kayo ang nagrereklamo? Hindi nga nagrereklamo ang bibigyan ko eh. At saka alam mo, sinasabi ko na galing ito sa basurahan para hindi sila mag-expect ba? 'Di ba? At saka yung mga pinagbigyan ko nito, okay lang naman sa kanila, nagpapasalamat pa nga sila eh. Oo, halo-kain mo lang yan dyan. Naka-per ano naman yan eh. Kuha ka ng isa niyan. At saka may sabi na naman na hindi daw ba ako nahihiya sa ginagawa ko. Parang pinapahiya ko daw, ang bayan, ganito, ganyan. Alam nyo, ang pamamasura ay isang marangal na gawa. Alam mo, kahit sino tanungin mo, kapag nakakita ka ng ganito, kagaganda ng mga gamit na tinapon lang sa basurahan, ako kukunin talaga yan. Sa totoo lang, malaki ang natipid ko dito guys ha. Kasi kung uuwi ka, di ba sa Pilipinas, magdadala ka ng pasalubong, abot pa yan ng 50K, 60K. Ito, nalibre na. Dahil nakakuha ako na marami sa basurahan, libre na yung aking pambili ng pasalubong. Magagamit pa natin yun sa ibang paraan kasi alam mo naman kapag umuwi tayo ng Pilipinas, maraming gastos din doon. So ito na, ang mga napili ni Kibler, ang dami, isang buong malaking bag. So ito yung mga nakuha niya, meron siyang beach bag, meron siyang beach towel, and then meron din siyang insulated bag para sa kanyang anak na si Noah. Meron din siyang sandals, 2 sandals yung kinuha ko sa kanya. Yung isa parang doll shoes ba ang tawag dyan guys. At pagkatapos, ayan, another sandals na naman. And of course, itong water shoes para sa father at ni Kibler, ibibigay niya yan. O, diba? At ito naman sa kay Noah, kumuha siya ng 2. See you next week. O diba, tuwang-tuwang sila kasi marami silang nakuha. Ayan, sa pag-uwi nila, kami naman dyan nagpe-prepare kasi aalis naman kami ngayon. Mamasura naman kami ulit. So ito na guys, mga 6:00 na ito ng gabi. Umalis kami ni John. Susuyurin natin ang mga subdivision. Tignan natin kung may makuha tayong mga gamit na pwede pang pakinabangan. Kung mapapansin niyo, sabi ko 6:00 na, diba? So may maliwanag pa actually yung 6:00 dito. Mamaya-maya pa yan mag-sunset, mga 8:00 pasado. Ayan, ganito dito sa Lake Worth, Florida. Hala, ang ganda nito. Ayan, so ito yung una namin nakita. Merong bed, pero syempre hindi natin kukunin yung bed kasi hindi yan magkasya sa sasakyan natin. May carpet. Ayan, magagamit natin yan. Lalagay natin yan sa garage. Tapos meron ito yung parang shelves. Ayan, kukunin ko din yan siya. Wow, jackpot tayo dito ha. We're taking it with us.
So dali-dali na naming kinuha guys itong carpet at saka itong shelves. Buti na nga lang medyo maaga kami ngayon kasi may marami ding umiikot dito guys na namamasura sa Amerika. Tignan nyo guys ang mga tinatapon ng mga mayayaman na kapitbahay. Ang ganda pa ng bed na yan dear Hala, ang ganda ng bed na yan dear, tinatapon lang nila. Wala man lang stain yan dear Wala akong makitang stain dito ba Hala, ang ganda pa talaga. Pwede pa natin tong kunin dear. Wow. Nagtataka talaga ako sa mga tao dito sa Amerika. Kasi tignan nyo guys, kung ako yan kung ako yan kung nasa Pilipinas ako, hindi ko pa yan itatapon hanggat hindi pa yan madudugta or mag-agit-it. Antayin mo na mag-agit-it saka itapon. Ganyan talaga sila dito guys. Ayan may mga cabinet. Ayan, tapos yung salamin nga, hindi pa naman nabasag yun. Diba? Ayan, ito. Ang daming mga pinagtatapon nila sa kalsada guys. Yung iba lang kasi kinukuha ko yung mga maliliit na bagay lang, yung magkasya lang sa balikbayan. And that's it for our mini vlog. Sana nag-enjoy kayo sa pag-ikot namin ngayon Abangan ninyo ang susunod naming ikot bukas. Ayan, para sa mga iba pa nating dumpster diving episode. Thank you for watching. Have a nice day. Bye.